So, ito na po. Ito na po yung sinasabi natin eh. Mga kababayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Si Jinggoy po ay naging santo. Aray ko. Yan ang sinasabi natin. Dumating na po ang mga DDS sa sukdulan. Ginawa na ring santo si Jinggoy. Mga kababayan, pinapaspasan natin ngayon si Santong Jinggoy. Oh. Aray ko. Pagkat nagsakripisyo siya para sa taong bayan. Aray ko. Simula ngayon, Aray ko. Aray ko. Aray ko. tawagin natin kang Saint Jing, 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 Jing. Dumating na po ang sukdulan ng mga DDS. Hindi lang po pinagtanggol, ginawang santo. Jinggoy, mula po to kay Kipicho again, ang bataan ni Alpotera. Si Kipicho, sino ba yan? Bao kipi mo, Aray ko. malansa, di mo sinasabon, kinalikot mo pa. Pura ba't ganon, malansa. Aray ko. Ayan, nawala. Nawala tuloy, anak ng weting, ang ligalig mo eh. O yan na, asan na yung bao kay Pichu? Nawala tuloy! Bao kay Pichu, malansa, di mo sinasabaw. Eto na. Jinggoy kind of reminds of the magnanakaw who was crucified beside Jesus. Inuulit ko, si Jinggoy po ay nagpapaalala sa akin na yung magnanakaw na kasama ni Jesucristo. Pagpalain lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoong Jinggoy. Aray ko. Mababawasan ang kasalanan nyo sa pamamagitan ng pagdalangin sa Kanya. Aray ko. Inamen. Hindi lang po pinagtanggol, ginawa ng santo, men. Aray ko. Eto pa, sa last minute daw po, binigay niya ang buhay niya sa Diyos. Ang pangalan niya ay Dismas. Aray ko. Inamen. Aray ko. Santo na po si Jinggoy sa paningin ng mga DDS. Aray ko. Eto pa po. Kung talaga daw pong nagnakaw siya ng pera, pinagbayaran niya na yon kasi nakulong na siya. More atonement than Martin Romualdez or BBM, any of our corrupt politicians who walk away scot-free ever did. I think this is a great act of sacrifice for the country, is his great redeeming arc. Dismas became a saint. Aray ko. Ang ina mga kababayan, si Jinggoy po ay santo! Napupuno ka ng bariya, Jinggoy, sumalangit ka nawa! Aray ko. Napupuno ka ng bariya, Jinggoy! Ikaw talaga. Guo Jia, Xu Xi Jinping. Yan po ang istorya.
Si Jinggoy po ay isang santo sa mga DDS. Nagsakripisyo siya para sa kanilang Diyos. Sino ang Diyos sa tinutukoy? Si Sara Duterte! Sinagip po ni Jinggoy ang kanilang Panginoong Sara Duterte. Aray ko. Habang si Sara Duterte po ay nakapako sa krus ng impeachment, katabi niya daw po ang magnanakaw na si Jinggoy. Aray ko. Tarantado rin no? Aray ko. Tarantado rin bobo rin talaga to si Kipichu Ang elaboration niya, magnanakaw pa rin si Jinggoy. Aray ko. Di ba? Bobo rin no? Ganun din, magnanakaw pa rin si Jinggoy. Magnanakaw yung katabi ni Kristo Aray ko. Aray ko. Grabe, no? Grabe na po, no? Grabe na po talaga to. Ang tindi po. Ang tindi talaga. Upgraded si Jinggoy, mga kababayan. Hindi na po siya, hindi na po siya basta-basta senador. Santo! Aray ko. Ang ina. Aray ko. Eto pa. Eto pa po. Jinggoy Estrada is still eligible to run in 2028 election, sabi ng COMELEC. Aray ko. Ulit, si Jinggoy daw po ay pwede pang tumakbo sa 2028! Aray ko. Mga kababayan, napakalupit po na ito. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, aapatan pa tayo ni Jinggoy! Ayan po, sinasabi ko sa inyo, aapatan pa tayo ni Jinggoy. Ayan po. Ayan po yung ine-explain natin nakaraan. Mga kababayan, hindi po tayo dito nagiging overacting. Ang sinasabi po natin, isa po ito sa butas ng konstitusyon. Ito po mga kababayan, ang sinasabi ko sa inyong butas ng ating konstitusyon na nakakainis po, nakakayamot at nakakapuot. Dahil po ang mga plunderer po ay pwede pa rin tumakbo. Yan po ang dapat nating baguhin sa konstitusyon. Yan po ang bulok na 1987 Constitution. Biro mo, nakulong na po at 3 na. 2028 pwede pang tumakbo. Mga kababayan, hindi na dapat nararapat yan. Biro mo, kailangan talaga natin ng charter change, constitutional change, at character change. Tama na. Pinaglalaruan nyo lang yung batas Diba? Makukunbi kayo tapos makakatakbo pa. Ay, putang ina. Aray ko. Diba? Hindi naman porkit santo ka, makakatakbo ka ng gusto mo. Diba? Kailangan po, ito po, sa darating po na pagpapalit, kung sino man po maging presidente, wag naman si Sara. Aray ko. Kung sino man po presidente, wag naman si Sara. Umpisa pa lang ng termino, talakayin na po ang charter change. Gumawa tayo ng mga representative sa bawat sektor ng lipunan natin, working sector, business sector, sa mga simbahan, anything na may mga grupo, magkaroon kayo ng representasyon, magkaroon kayo ng representative, at sana gumawa po ang Kongreso at Senado ng pagbobotohan. Iboboto po natin ang mga magpapalit ng konstitusyon. Hindi na po tama to. Hindi na po tama to. Panggagago na po to. Pero mo makakatakbo pa to? Aray ko. Tama ba yan? Makakatakbo pa yan? Anong sabi po ni Dick Gordon? Ito na po.
Mga kababayan, ako nang explain to kasi maraming naguguluhan. Ito pong si Dick Gordon, si Dick Gordon po ay isang namuno sa Blue Ribbon Committee. Isa po sa mga legit namuno sa Blue Ribbon Committee at ito nga po ay ang Parmali na imbestigahan niya. Ito pong si Dick Gordon, tinigasan niya po ang ebidensya, tinayuan niya po talaga to. Diba? Habang tinatayuan niya ay tinigasan niya po talaga. Tumigas si Dick. Tumigas po si Dick sa mga ebidensyang nakalap niya. Aray ko. At habang tinitigasan po si Dick, nilabasan niya po talaga ng karimari-marim na mga iskandalosong mga pangyayari sa Parmali. Aray ko. Opo, tama po kayo na narinig. Nilabasan po si Dick. Aray ko. Aray ko. Miski lahat po tayo noong mga panahon ng pandemya, nagulat po tayo. Sa panahon ng pandemya, nilibasan po ni Dick. Aray ko. Aray ko. Anong sabi ni Dick? Ah! Aray ko. Gumanon si Dick. Ah! I'm coming for you, Duterte. Patayin mo si BBM, no joke. Diba? Ayun po sabi ni Dick, I'm coming. Nilabasan niya po talaga. Ubus po, ubus. At doon nga natin, sa nilabasan niyang mga ebidensya ni Dick, nakita natin si Michael Yang. Nakita po natin si mga kasangkot sa Parmali na pinatakas po ni Duterte habang investigasyon. Pinatakas po ni Duterte yan papuntang Davao, yung dalawang Malaysian. Pinatakas niya po yung kasabwat po ng DBM. Natatandaan niyo po ba? Yung dalawang Malaysian na kasabwat ng DBM na Silao, pinatakas sa Davao. At Silao po mismo nahuli sa Davao, nagtatago. Yan po ang isa sa mga trabaho na tinigasan at tinindigan ni Dick. Pinanindigan niya talaga. Tinigasan niya kanyang tinigasan ni Dick yan. Hindi ako papatinag dito. Titigasan ko pa. Aray ko. At nagsalita nga po siya. Nagsalita po siya. Ang sabi niya po kanina, the absence of the majority during yesterday and today regular session speaks volume. Ang pag-absent daw po ng 2 araw ng hayop na mayorya ay talagang nakakaalarma at nagbibigay po ng matinding tanong. If Senate proceedings are now being disrupted because of the legal troubles and arrest of Senator Jinggoy Estrada, then personal and political interests have clearly begun taking precedence over the institution itself. Ang namumutawi daw po ngayon sa Senado, sa mayorya, ay ang personal at political interest, pansariling kapakanan. Diba? Pansariling kapakanan po. Senators have repeatedly assured the public that political differences and personal circumstances would not interfere their duty to legislate and serve the Filipino people. The events of the past 2 days to tell the different story. Yan po ang sabi ni Dick. At naging active na naman po ang ating itim na kuyukot, mga kababayan, mga karayuma. Meron pong 2 senador, huwag na natin sabihin say cheese at meron pong senador na inuutusan na mismo at pinaplano mismo ni Cayetano na itago na. Meron pong 2 senador na pinagtatago na ni Cayetano. Yung aso ayaw eh. Yung aso ayaw, mayabang pa eh. Tingnan natin. Ang isang senador na pinapatago na ni Cayetano na magpahinga ka muna, huwag ka muna maglalabas-labas ha, huwag si session-session, huwag muna. Aray ko.
Pinaplano na nila kung paano nila maiiwasan uli ang nangyari kay Jinggoy. Dahil yung isang senador na kukunin ay nalalapit na. Ngayon, kinakausap na po ito. Kinakausap na pati ang ang kanyang father. Okay? Magrarally po ang sekta ng senador na to na lumulubog sa baha. Ayan po, magrarally po. Ayan po, ang sabi ng ating itim na kuyukot. Pupunuin daw nila ang Senado dahil ikukulong ang pastor nilang kanor sa gabi. At eto naman si Taitano ay inuutusan na wag na munang maglaylo ba? Maglaylo-laylo. Aaten, minsan hindi aaten, minsan hindi aaten, para maramdaman nila at makapa nila kung kailan aarestuhin ni Ombudsman. Aray ko. At paglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Aray ko. Magaling po talaga si Taitano. Magaling po si Taitano. Magaling po si Taitano. Talagang takot na po siya mabawasan. Wala kang magagawa, Taitano. Pag nabawasan ka, tapos ka na talaga. Wala na. Lame duck ka na talaga. 11 sila, 10 kayo, tapos kayo. Wala kayong mapapanalong komite. Wala kayong mapapanalong plenaryo. Ngayon, lalabas po this week ang warrant ng isang pastor na senador. At itong pastor na senador ngayon, sinabihan na po ni Taitano, laylo ka muna. Laylo ka muna. Pero yung isang senador po matalino. Talagang hindi nagpapakita sa plenaryo. Talagang hindi nagpapakita. Yung isang senador na butas-butas ang muka, na walang puso, pero may heart. Magaling. Kumbaga, makaramdam yung isang senador na yon na may talagang parating na, ay dire-diretsong magtatago. Yan po. Sabi niya kay Taitano, wag mo ko intindihin, bro. I can handle myself, bro. Ay yabang. Sabi nung isang yon. Sabi, ikaw pre, okay ka lang? Wag mo ko intindihin, bro. I can handle myself. Aray ko. Kinakabahan si Taitano. Kasi hindi niya makontrol yung isang senador na yon. Hindi niya makontrol. At doon siya kinakabahan dahil yon ang posibilidad na bumiliktad yung senador na yon. Na may heart pero walang puso. Aray ko. Hindi niya makontrol. Bro, punta ka dito sa plenaryo. Okay, dito lang ako, bro. Relax lang kayo. Andito lang naman ako, bro. Hindi niya makontrol yun eh. Pero naniniwala pa rin si Taitano na nasa panig niya yon, pero hindi. Mahusay itong na to. Mahusay ito. Naloko nga tayo sa 4th tweet eh. Naloko nga tayo sa 4th tweet eh, pero kaya niya daw i-handle ang sarili niya. At gumagawa na siya ng paraan para kung sakasakaling gipitan, alam niya na. Alam niya na eh. Alam niya na eh. Pero yung isa, yung pastor, nanginginig na po. Nanginginig na si pastor. At nagwawala na po si Itay ni pastor. Aray ko. Nagwawala na, boy. Dahil nakita nila si Jinggoy. Sabi nung pastor, totoo! Aray ko. Totoo pala na kahit may session, may aresto. Aray ko. Mr. President. Mr. President. Aray ko. Paano po nangyari yun? Sa loob ng Senado, arestuhin ang isang senador. Aray ko. Aray ko. Si President, kami po dito,
ay galit sa flood control. Aray ko. Pero nang inaresto nila, Inggoy. Aray ko. Abangan nyo po ha. Abangan nyo po, sabi ng ating itim na kuyukot, bago daw po magtago, ay magrarally po, magpaparally muna. Magpaparally muna sila. Kasabwat si Sara. Abangan nyo yan. Ha? Abangan nyo. Magpaparally po. Ang dami-daming kinasabwat. Magpaparally sila doon. Susuportahan nila si Cayetano. Pero wag yung sagarin ng tao, sabi ko sa inyo. Wag yung sagarin ng tao. Galit na galit ang tao ngayon. Dahil ang Senado hindi dapat ginaganyan. Hindi dapat tinataguan ng Senado. 25 million a day ang ginagastos. Dahil sa katarantaduhan ng ulo ni Cayetano, gumagastos tayo ng 50 million na plus mamaya. Pag hindi pa umating yan, 75 million. Aray ko. Oh,